Sa kagubatan, si Carmen ay puno ng dugo at sinusubukang putulin ang zip tie na nakatali sa kanyang mga kamay. Minsan ay nababaliw siya at inuulit ang mga salitang "murder maker" habang nanunood ang isang itim na aso sa malayo. Nang tuluyang maputol ang zip tie, nakarinig siya ng ungol at tumakbo siya palayo. Sa malapit na farm, si Maggie at ang kanyang anak na si Arlo ay nakakuha ng putakti gamit ang tasa ng tsaa at sinabi ni Maggie na mayroon na silang bagyo sa isang tasa. Sa kusina, narinig ng biyenan ni Maggie na si Ellen na gumawa ng kakaibang ingay ang radyo ng isang segundo bago bumalik sa normal ang musika. Pagkatapos ay dinala ni Maggie ang tasa ng tsaa sa labas kung saan binanggit ng kanyang asawang si James na ang mga kambing ay natakot sa kung anong bagay. Dapat din daw pag-usapan kung ano ang nangyayari sa pagitan nila, ngunit sinabi ni Maggie na hindi siya handa. Matapos ilabas ang putakti sa labas ng bintana ni Arlo ay nagtungo si Maggie sa mga kwadra kung saan ang mga kabayo ay nababaliw. Samantala nakita ni Arlo ang isang kambing na tumatakas sa kakahuyan at hinabol ito habang pinagmamasdan siya ni Carmen mula sa likod ng mga puno. Kinagabihan ay hinanap ni Maggie si Arlo ngunit hindi niya ito makita. Walang nakakita sa kanya kaya ipinagpalagay nilang nagtatago siya na madalas niyang ginagawa. Sa sandaling iyon ay dumating ang kanilang kapitbahay na si Ruben at ang kanyang pamilya kasama ang kanilang kabayo na nabigla rin at nasaktan ang kanyang ulo sa proseso. Dahil si Maggie ay isang veterinaryo, pumayag siyang dalhin ang kabayo sa kanilang klinik kasama si Ruben habang ang iba ay nananatili upang hanapin si Arlo. Narinig muli ni Ellen ang ingay sa radyo at binanggit ng anak ni Ruben na si Nicholas na narinig niya rin ito kanina. Napansin ng kapatid ni Arlo na si Meryl na may nawawalang kambing at ibinahagi ng asawa ni Ruben na si Valeria na ang isa pang kapitbahay ay nawawalan din ng aso. Sa klinik, nakita ni Maggie ang isang malaking tipak sa katawan ng kabayo, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito naputol sa anumang mga daluyan ng dugo. Sa kagubatan, sinusundan pa rin ni Arlo ang kambing nang biglang sumulpot si Carmen sa likuran niya na bumubulong ng mga kakaibang salita sa Ingles at Espanyol. Hindi nagtagal ay pumasok din ang pamilya sa kakahuyan upang hanapin si Arlo. Nakarinig ng ingay sina Meryl at Nicholas at napansin ang anino sa gitna ng mga puno. Sa malapit, sina James at Valeria ay naghahanap din habang pinag-uusapan ang dati nilang pag-iibigan na hindi alam ni Maggie. Nag-ambala sila ng mga kabataan na natagpuan ang nawawalang aso at kambing. Mas marami pang ingay na nagmumula sa mga puno at may nakita silang kung anong hayop na tumatakbo. Sa pag-aakalang ito ay isang lobo, sinabihan ni James ang lahat na bumalik papunta sa bahay. Sa ibang lugar sa kagubatan, si Arlo ay walang malay at may kakaibang marka sa kanyang katawan. Nang magising siya, nakita niya si Carmen na umaatungal sa kanyang mukha. Lumitaw ang isang bahaghari na liwanag sa kanyang mga mata at kinopya ito ng mga mata ni Arlo. Bumalik ang mga pamilya sa bahay habang dumating si Donald at ang kanyang asawang si Claire upang kunin ang kanilang aso. Ipinaliwanag ni Donald na ang hayop sa kagubatan ay hindi isang lobo ngunit isang malaking aso, marahil ay marahas ito. Inilabas din niya ang kanyang baril, ipinahayag na gusto niyang tugisin ang hayop. Hindi pumayag si James sa ideya ngunit naputol ang kanilang pagtatalo nang sa wakas ay bumalik si Arlo. Matapos bumulong ng parehong walang kabuluhan na salita tulad ni Carmen, bumagsak siya. Sa kakahuyan, si Carmen ngayon ay matino at nanghihingi ng tulong. Gayunpaman, natagpuan siya ng halimaw at pinatay siya. Sa bayan, ang isang taong nakagas mask ay nagspray ng linya ng asul na pintura sa kalye. Bumalik sa mga pamilya, napansin nilang kumikislap ang mga ilaw sa bahay at ang aso ay hindi tumitigil sa pagtahol sa kakahuyan. Gusto nilang dalhin si Arlo sa ospital ngunit walang gumagana sa kanilang mga sasakyan at walang signal ang kanilang mga cellphone. Habang papasok ang lahat sa bahay, iginiit ni Donald na may nanakit kay Arlo kaya hahanapin niya ang taong iyon bago ito makatakas. Sa banyo, bumuti na ang pakiramdam ni Arlo at normal na siyang nagsasalita. Maliit lang ang mga sugat niya at hindi niya maalala ang nangyari. Bigla niyang sinabi na kailangan nilang umalis at nagsimulang ulitin ang kakaibang salita kabilang ang murder maker. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas at nabangga si Nicholas dahilan para masaktan ang ulo niya. Sinundan ni Maggie si Arlo at hinawakan siya hanggang sa nawalan siya ng malay. Samantala sina James at Ruben ay naghanda ng 2 kabayo upang pumunta sa bayan para humingi ng tulong nang mapansin nila ang sasakyan sa kalsada na nakabukas ang mga ilaw. Tumakbo sila patungo dito at nakasalubong ang lalaking nakamaskara. Itinaas ang kamay para tumigil sila bago itinuro ang asul na linya sa lupa.
Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang karatula na nagsasabing, "Don't cross the line." Sinubukan ni James na ipaliwanag ang sitwasyon at humingi ng tulong, ngunit bigla na lang naglabas ng baril ang lalaki para hindi sila makatakas. Gumawa siya ng bagong drawing sa karatula na nagpapakitang ang asul na linya ay isang bilog na nakapalibot sa lugar. Nang subukang lapitan siya ni James, nagpaputok ng warning shot ang lalaki. Sa bahay, biglang kumuha ng gunting si Arlo para atakihin si Maggie habang inuulit ang mga kakaibang salita. Tumakbo siya upang harangan ng pinto para pigilan siya sa pag-alis muli. Pagkatapos ay dinisarmahan niya siya at hinawakan hanggang sa bumalik siya sa normal. Inamin ni Arlo na natatakot siya kaya kinantahan siya ni Maggie ng isang nakakaaliw na kanta. Habang kumakanta rin si Arlo ay naglagay siya ng mga holen sa sahig at tinakpan ito ng tasa. Matapos ituro ang salitang trap sa diksyonaryo, sinabi niya kay Maggie na sinasabi ng lalaki sa kanyang ulo na magtago dahil ito ay darating at pinapatay nito ang lahat sa paraan nito. Sa kakahuyan, patuloy na naghahanap si Donald nang bigla siyang matisod sa isang bagay na nagkataong katawan ni Carmen. Nahulog niya ang kanyang baril sa proseso at nang lumingon siya upang hanapin ito, nakita niya ang malaking itim na aso na umuungol sa kanya. Nagsimulang maglakad palayo si Donald, ngunit hinabol siya ng aso. Nakarating sila sa lugar kung saan nakatayo ang kanyang mga kaibigan kasama ang lalaking nakamaskara at dumaan si Donald sa bakod upang makatakas. Sa kasamaang palad, siya ay natumba at tumalon ng aso sa kanya upang umatake. Naganap ang labanan at nagawa ni Donald na itapon ang aso na nagpabagsak sa kanya sa pagtawid sa linya. Gulat na pinagmamasdan ng mga lalaki kung paano nagsimulang lumabas ang mga buto ng aso sa kanyang katawan hanggang sa mamatay. Itinaas muli ng lalaki ang kanyang karatula, pinaalalahanan silang huwag tumawid sa linya. Humingi ng paliwanag si James, ngunit ang lalaking nakamaskara ay nagsulat lamang ng huwag magtiwala sa sinuman at umalis sakay ng kotse. Sa bahay, inanunsyo ni Claire na uuwi siya kasama ang kanyang aso dahil mayroon siyang landline telephone na maaaring gumagana. Pauwi na ang mga lalaki at nakita siyang lumabas kaya sinubukan nilang balaan siya, ngunit huli na. Habang ang aso ay tumakbo palayo sa linya sa takot, si Claire ay tumawid dito at ang kanyang mga buto ay naputol, na ikinamatay niya sa ilang segundo. Sinubukan ni Donald na maabot ang kanyang asawa at ang kanyang kamay ay nagsimulang mawalan ng balat, kaya ang iba pang mga lalaki ay kinailangang hilahin siya pabalik. Kinaumagahan ay nakaupo pa rin si Donald sa labas habang nakatitig sa katawan ng kanyang asawa. Sa loob, hiniling ni Maggie kay Meryl na bantayan si Arlo habang tinatalakay niya ang sitwasyon kay James. Gusto niyang tumawid sa kakahuyan upang tingnan ang kanilang mga kapitbahay, ang Navarros, at sinabi sa kanya ni Maggie na isama si Ruben, pero tumanggi si James. Dahil dito ay isiniwalat ni Maggie na alam niya ang tungkol sa relasyon ni James kay Valeria na narinig ni Ruben. Inamin ni James na totoo ito ngunit iginiit na tapos na ang affair at mahal niya si Maggie. Humingi din siya ng tawad, ngunit hindi iyon sapat. Pagkatapos ay hindi sinabi ni Ruben kahit kanino na alam na niya at binigyan ng baril si Maggie bago sumama kay James sa biyahe. Umalis sila sakay ng kanilang mga kabayo at pagkatapos lamang ng ilang minuto ng pagsakay, nakakita sila ng isang ahas na tumawid sa linya at namatay sa kakilakilabot na kamatayan. Samantala, tinakpan ni na Ellen at Valeria ng kumot ang katawan ni Claire habang pinapasok ni Maggie si Donald sa bahay. Binendahan niya ang kanyang pinsala at binigyan siya ng gamot na injection na ginawa para sa mga hayop. Sinabi sa kanya ni Donald ang tungkol sa katawan sa kakahuyan. Sa silid sa itaas, natagpuan ni na Meryl at Nicholas si Arlo na nag-aaral ng mga salita mula sa diksyonaryo. Tinanong ni Nicholas si Arlo kung sino siya at sinagot ni Arlo na siya ang Harbinger, habang ang tunay na Arlo ay natutulog at nagpapahinga. Sinabi ng Harbinger na sila ay nakulong at hinawakan ng kamay ni Meryl, hinila habang pinipilit niyang dapat silang magtago o mamatay. Sa pakikibaka, nahulog si Meryl sa ibabaw at natumba ang isang basong tubig na natapon sa drawing na bahaghari. Nang makita ang mga kulay na kumakalat, nagkaroon ng ideya ang Harbinger at sinabi niya na hindi sila tunay na nakulong. Sinubukan niyang isama si Meryl ngunit hindi niya ito pinayagan, kaya nagising si Arlo upang sabihin sa kanya na dapat siyang makinig sa Harbinger dahil darating ang assassin. Pagkatapos ng maraming pagmamakaawa mula kay Arlo, pumayag sina Meryl at Nicholas na sundan siya sa kakahuyan, ngunit nagdala si Nicholas ng kutsilyo kung sakali. Ang batang lalaki ay naging Harbinger muli at dinala sila sa isang lugar kung saan ang lupa ay mukhang nasunog at ang mga hayop ay nakahandusay na patay. Sinabi niyang, ito ay sa akin, at itinuro ang langit na sinasabing doon siya nanggaling.
Mayroong ilang kulay bahagharing likido sa bato at inilagay ito ng Harbinger sa garapon. Ipinaliwanag niya na ito ay lason, ngunit gusto pa rin niyang inumin nila ito. Kapag uminom sila ng sapat, makakalakad sila sa linya, ngunit kapag uminom sila ng sobra ay mamamatay sila, at kung hindi sila uminom ay papatayin sila ng asasin. Inanunsyo ni Meryl na kailangan nilang umuwi at sa kanilang pag-uwi, inamin ni Nicholas na gusto niya siya mula noong 2nd grado. Ang awkward ng pakiramdam, binago ni Meryl ang paksa sa pamamagitan ng paghiling sa Harbinger na ilabas si Arlo. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang kapatid sa motibo ng nilalang at sinabi niyang ang Harbinger ay nasa isang lihim na misyon. Bago pa siya makapagtanong, may narinig silang sasakyan at tumakbo palayo. Sa labas ng bahay, nag-uusap sina Ellen at Valeria at ipinahayag ni Ellen na alam niya ang tungkol sa relasyon, kaya inamin ni Valeria na hindi siya nasisiyahan sa buhay magsasaka kasama si Ruben. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng van na huminto sa malapit at lumabas si Teniente Olsen. Hindi pinansin ang mga babala ng kababaihan, tumawid siya sa linya at sinabing ito ang madaling gawin, ngunit ang umalis ang problema. Bumalik kina Ruben at James, narating nila ang bahay ng mga Navarro at naghiwalay upang maghanap sa lugar. Nakita ni Ruben ang mga aso na nakatitig sa pintuan ng imbakan at tinakot sila bago dumaan sa pintong iyon. Natagpuan ni James ang bangkay ng mga kapitbahay kasama ang isang pool na may tubig bago siya pumasok sa bahay, kung saan nakahanap siya ng ibang katawan. Bigla siyang may narinig sa basement at nang pumunta siya sa hagdan, may humawak sa kanya at hinila siya pababa. Kasabay nito, pumasok si Maggie sa kagubatan para hanapin ang katawan na nakita ni Donald at nakilala ang babae bilang si Carmen Navarro. Sa bahay, sinabi ni Olsen kay Ellen at Valeria na alam niya ang nangyayari at nandito siya para tumulong. Sa sandaling iyon ay dumating si Maggie at sinabi sa kanila kung ano ang kanyang nakita, kaya ipinaliwanag ni Olsen na ang kanyang trabaho ay hanapin at ihiwalay si Carmen. Tinanong niya kung may taong nakipag-ugnayan kay Carmen noong nabubuhay pa ito at nang mabalitaan niya ang tungkol kay Arlo, nagtanong siya para makita siya. Habang dinadala siya ni Maggie sa itaas, ipinaliwanag ni Olsen na siya ay isang pulis at bahagi ng isang malaking task force na binubuo ng mga pulis, army, at marines. Ang alam lang nila ay may ilang uri ng vibration sa labas ng linya, kung saan ang mga complex organism tulad ng mga hayop at tao ay hindi makakaligtas. Si Maggie na naghihinala ay napapaisip kung pinatay ng task force ni Olsen si Carmen, ngunit sumumpa siyang kararating lang niya rito. Hindi siya naniniwala sa kanya dahil nakita niya na si Carmen ay may mga marka ng pagpigil sa kanyang mga kamay, kaya inamin ni Olsen na nagsinungaling siya at sinabi na ang tanging paraan upang mabuhay ay dalhin siya sa kanyang anak. Dahil tumanggi siya, sinubukan ni Olsen na umatake ngunit mabilis na pinatumba siya ni Maggie gamit ang kanyang baril. Pagkatapos ay itinali ng mga babae si Olsen sa kamalig. Tiningnan ni Maggie ang kanyang mga gamit at nakahanap ng zip tie, kaya sigurado siyang nagsisinungaling ito tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Habang pinag-uusapan nila ang mga sinungaling, napagtanto ni Valeria na alam ni Maggie ang tungkol sa affair at nanumpa na tapos na ito. Sa sandaling iyon ay nagising si Olsen at hinahanap si Arlo, sinabing nauubusan na sila ng oras. Pagkaalis ng galit na si Maggie, sinubukan ni Olsen na manipulahin si Valeria para maniwala na nandito siya para tumulong. Nag-ambala sila ni Ellen na hindi mahanap ang mga bata. Gusto ni Valeria na hanapin sila kaya iniwan niya si Ellen sa pagbabantay kay Olsen na may dalang baril. Samantala, si Maggie ay nagmamadali sa kanyang klinik at nagkaroon ng panic attack, kaya si Donald ay nagbahagi ng mga nakakaaliw na salita at tinulungan siyang huminahon. Sa kakahuyan, ibang lalaking nakamaskara ang nadatnan ng mga bata na may hawak na karatula na nagsasabi sa kanila na huwag tumawid sa linya. Nang makita niya ang garapon, sinabi niyang ibigay nila ito pero tumanggi ang mga bata. Kinalaban ng lalaki si Nicholas at pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, sinaksak siya ni Nicholas habang nahulog at nabasag ang garapon. Nagmamadaling tinakpan ni Meryl ang sugat ng lalaki at tinanggal ang kanyang maskara, dahilan upang makilala niya ang Harbinger bilang ang nilalang na kay Carmen. Sinabi ng lalaki na ang kanyang pangalan ay Macnab at nanumpa na narito siya upang tulungan ang Harbinger. Sa kamalig, kinumbinsi ni Olsen si Ellen na punasan ang dugo sa mata niya. Nang makalapit siya, ibinuka niya ang kanyang bibig at lumipat ang nilalang kay Ellen. Ngayong nakasapi sa iba, pinatay ni Ellen si Olsen. Pagkatapos ay pinalaya niya ito at nilagyan ng sugat ang noo niya para magmukhang inatake siya ni Olsen. Sa lugar ng mga Navarros, ang mga aso ay tumatahol muli sa pintuan ng imbakan.
Sa loob ay nakita ni Ruben ang isang puno na natatakpan ng mga rainbow lights. Sa una, sinubukan niyang huwag pansinin ito, ngunit sa huli ay sumuko siya at inabot ito upang hawakan ito. Bago niya magawa, dumapo ang gagamba sa kanyang kamay at agad itong pinatay ng liwanag. Sa labas, kumalma na ang mga aso. Sa basement, nagising si James na nakatali ang kanyang mga kamay. Nasa malapit si Travis na nagtanggal ng kanyang maskara para manigarilyo. Halos hindi siya makalakad dahil nasugatan siya, ngunit hinawakan pa rin niya ang kanyang baril at hiniling kay James na magbigay ng isang magandang dahilan para hindi siya barilin. Sinabi sa kanya ni James ang tungkol kay Arlo at ang linya, ngunit ipinaliwanag ni Travis na imposibleng malaman kung sino ang totoong tao at kung sino ang alien, kaya ibinahagi niya ang kanyang kwento. Si Travis ay bartender na nagtatrabaho sa bar kung saan umiinom si McNabb. Sa kanyang lasing na estado, patuloy na nagsasalita si McNabb tungkol sa ilang bisita mula sa kalawakan at isang hindi nakikitang bitag ng kamatayan. Nang tumawa ang ibang mga kliyente, nagpakita siya ng gallows sa braso para patunayan ang kanyang kwento. Dahil naging agresibo si McNabb, inutusan siya ng amo na ihatid si Travis pauwi. Sa paglalakbay, sinabi ni McNabb kay Travis na ang bitag ng kamatayan ay may incandescent power source na umaakit sa tao. Sa kalaunan ay ibinaba ni Travis si McNabb sa bahay at nanatili sa labas upang manigarilyo. Napansin ng ilang mga karatula sa malapit na may mga nakakatakot na mensahe. Sa sandaling iyon, huminto sandali ang isang orange na sasakyan bago muling umandar. Pagkatapos, may narinig siyang kakaibang ingay sa bahay, kaya pumasok si Travis para tingnan. Natagpuan niya ang isang bungkos ng mga maskara sa mesa at si McNabb na natutulog. Binuksan ni Travis ang isang drawer at nagnakaw ng kutsilyo bago nagising si McNabb para itutok ang baril sa kanya. Ngunit mabilis niyang ibinaba ang baril, sinabing masasabi niyang naniniwala si Travis sa kanya. Simula noon, nagsimula si Travis na gumugol ng oras kasama si McNabb upang marinig ang higit pa tungkol sa mga bisita na ito na dumating sa Earth sa pamamagitan ng mga meteor at sinakop ang katawan ng mga tao. Ang ilang mga bisita ay mabuti, ngunit ang iba ay masama. Kapag unang nagpakita ang masama, ang isang mabuting ay susunod upang tugisin ito. Hindi nagtagal ay sumama sa kanila si Olsen at tinuruan si Travis kung paano magpaputok ng baril. Ginamit niya ang kanilang mga larawan bilang mga target upang matuto si Travis na pumatay ng kaibigan kung sila ay maposes. Kinumpirma ni Olsen na dati siyang pulis, ngunit nag-drop out siya. Ipinaliwanag ng mga lalaki na ang pagbaril ay papatay sa host, ngunit hindi ang alien. Naghihinala sila na ang isang babaeng nagngangalang Mary ay sinakop ng masamang alien. 2 taon na siyang sinusundan ng 2 kaibigan nila at napansin na walang pagbabago sa kanyang gawain hanggang nitong 2 linggong nakalipas, siya ay naging talagang aktibo. Bumili siya ng baril, zip tie, at iba pang gamit na malamang ay nangangahulugang naghahanda siya para sa pagdating ng isang mabuting bisita. Nang gabing iyon ay medyo hindi pa rin sigurado si Travis sa buong pakay ng mga bisita, kaya sinabi sa kanya ni McNabb ang kwento kung paano ang kanyang anak na babae ay sinapian ng isang mabuting bisita. Kinuha siya ng isang masamang bisita mula sa kanya at pinainom siya ng bahagharing likido upang pilitin siyang tumawid sa linya. Nang subukan ni McNabb na sundan sila, nasaktan ang kanyang braso sa linya. Sa kalaunan ay nawala ang bitag at ganoon din ang mga bisita na iniwan ang bangkay ng kanyang anak sa dumpster. Pagkatapos ay binigyan ni McNabb si Travis ng sample ng bahagharing likido na inilagay ni Travis sa kwintas sa kanyang leeg. Maya-maya pa, nagbabantay ang tatlo nang makita ni Travis ang parehong kulay orange na sasakyan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Olsen na hindi iyon si Mary, ito ay isang dating miyembro ng koponan na pinalitan ni Travis. Pagkaalis ng sasakyan, nagpakita si Mary sa kanyang van at naglabas ng itim na aso sa kagubatan. Sinundan ng mga lalaki ang van sa bahay ng mga Navarro, kung saan nakilala agad nila si Carmen bilang mabuting bisita. Pumasok si Mary sa bahay kasama ang pamilya, kaya nagsuot ng maskara ang mga lalaki para sundan sila. Naglagay si McNabb ng karatula sa bintana at sinabihan si Travis na ihanda ang pool. Pumasok sina Olsen at McNabb sa bahay at narinig ni Travis ang away na nagaganap habang kumuha siya ng kiddie pool sa sasakyan at nilagyan ng tubig. Nag-iwan din siya ng sulat na may instruction kung paano buhayin ang isang nalunod na biktima. Sa pagkakataong iyon ay may lumabas na lalaki sa bahay kasama ang mga aso at binaril siya ni Mary. Matapos patayin ang iba pang miyembro ng pamilya Navarro sa loob ng bahay, pinuntahan ni Mary ang walang laman na imbakan at ibinuhos ang bahagharing likido sa lupa.
Lumabas si McNabb sa bahay kasama si Carmen na ang mga kamay ay nakatali. Sa kasamaang palad ay nawala ang pagkakahawak niya at tumakbo si Carmen sa kakahuyan. Nagsimulang tumubo ang likido sa imbakan at naging puno at napagtanto ni McNabb na si Mary ay naglalagay ng bitag, kaya agad siyang sumakay sa kotse at umalis na wala ang mga kaibigan niya. Sinubukan ni Travis na tawagan ang cellphone ni McNabb, ngunit tanging hiyaw na nakakasakit sa kanyang tainga ang naririnig. Narinig siya ni Mary at lumapit sa kanya upang ilipat ang bisita sa kanya. Kumuha ang sinapian na si Travis ng piraso ng kahoy para hampasin siya sa ulo at tumugon si Mary sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng 2 beses. Pagkaraan ng ilang segundo ay patay na siya at nagsusuka ng dugo si Travis. Sa sandaling iyon ay lumabas din si Olsen at sinubukang tulungan si Travis para lamang lumipat ang bisita sa kanyang katawan. Si Travis na takot ay tumakbo sa bahay at nanatili sa basement mula noon. Sa kasalukuyan ay tinatapos ni Travis ang kanyang kwento at ipinaliwanag na ang tanging tao na makakapigil sa bitag ay ang bisitang gumawa nito. Sinabi rin niya na ayaw niyang mamatay ng mag-isa, ngunit kinumbinsi siya ni James na palayain siya. Matapos ihagis ang kanyang kutsilyo kay James, nagpa siya si Travis na tapusin ang sarili. Sa imbakan, hinarangan ng puno ang pinto para pigilan si Ruben sa pag-alis. Dumating si James na naghahanap sa kanya at ipinutok ang kanyang baril sa hangin para takutin ang mga aso. Sumigaw pabalik si Ruben upang ibunyag ang kanyang lokasyon at binuksan ni James ang pinto ng imbakan, ngunit muling isinara ito ng puno. Desperado, kumuha si James ng palakol at gumawa ng butas sa dingding upang kunin ang kanyang kaibigan para lang makatanggap ng suntok mula kay Ruben ng ilang beses para sa affair. Humingi ng tawad si James ngunit ipinaalala rin sa kanya na dapat nilang isantabi ito sa ngayon. Sumakay ang dalawa sa kanilang mga kabayo at pumasok sa kagubatan kung saan nakita nila ang mga bata kasama si McNabb. Bumalik sa bahay, inaalagaan ni Maggie ang pinsala ni Ellen na sinubukang ilipat ang bisita sa kanya. Gayunpaman nag-ambala sila sa pag-anunsyo ni Valeria tungkol sa pagbabalik ng kanilang mga pamilya. Tinulungan ni Meryl si Maggie sa paggamot kay McNabb at sinabi ni Arlo na isa siya sa mabubuti. Sinabi ni Donald kay James ang lahat tungkol kay Olsen habang tinitingnan ang posisyon ng katawan at dahil alam nila ang kwento ni Travis, napagtanto nila na ang masamang bisita ay na kay Ellen na ngayon. Samantala, sinabi ni Nicholas sa kanyang mga magulang ang lahat at hiniling ni Ruben na dalhin siya patungo sa kotse ni McNabb. Habang naglalakad ang pamilya sa kakahuyan, ipinagtapat ni Ruben na alam niya ang tungkol sa affair. Umiiyak si Valeria habang humihingi ng tawad na sumusumpa na tapos na. Ang kanilang away ay nag-ambala ni Nicholas na nakahanap ng basag na garapon na may likidong bahaghari. Si Ruben ay naaakit dito at hindi siya makatigil hanggang sa lumitaw ang isang lobo na umungol sa kanila. Ang pamilya ay umatras at ang lobo ay pumunta sa garapon para inumin ang lahat ng likido kaya nagpaputok si Nicholas ng warning shot para takutin ito. Tumakbo ang lobo at lumampas sa linya nang hindi nasasaktan. Nahanap ni Nicholas sa malapit ang diary ni McNabb. Sa bahay, sinabi ni Arlo kay Maggie at Meryl na ang misyon ng Harbinger ay maghanap ng makina ng hindi nagigising ang mas maraming assassin na siyang masamang bisitang nagtatago sa loob ng maraming tao. Kapag nahanap na niya ito, maaari na itong paandarin at maghanda. Sa sandaling iyon ay nagising si McNabb at sinabing ang mga bisita ay naghahanda para sa pagsalakay, kaya inilabas niya ang kanyang baril. Nakita ito ni Donald na tumakbo para balaan si James. Sinabi ni McNabb na hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman at gusto niyang dalhin si Arlo sa kaligtasan. Pumasok si James at nagsimulang makipagtalo kay McNabb na nawalan ng kontrol at nagpaputok kaagad nang pumasok din si Donald sa silid. Binaril si Donald at hinarap ni James si McNabb na madaling itinapon siya at tumakbo palayo. Sinubukan siyang sundan ni James pero wala na siya. Sinuri ni Maggie si Donald na maayos dahil nakasuot siya ng bulletproof vest sa ilalim ng jacket niya. Pagkatapos ay hinanap ng lahat si Ellen ngunit hindi nila ito mahanap. Pagsapit ng gabi, sinabihan ni James ang kanyang pamilya na manatili sa bahay habang sila ni Donald ay nagpatuloy sa paghahanap sa kagubatan. Sa sandaling iyon ay bumalik ang pamilya ni Ruben at sinabi ni James sa kanila ang lahat. Pinapasok din si Nicholas sa loob habang sina Ruben at Valeria ay sumama sa paghahanap. Sa bahay, narinig ni Maggie ang ilang mga ingay at pumunta sa ibaba para tingnan ngunit walang nakita. Samantala si Ruben ay naghanap sa garahe habang naghihintay si Valeria sa labas, walang kamalay-malay na may naglalakad sa likuran niya.
Tumingin si James sa klinik ni Maggie at nakarinig din ng ilang ingay, ngunit nang buksan niya ang pinto ay nagulat na lamang siya sa aso ni Donald. Sa kwadra, narinig ni Donald ang mga kabayong natatakot at hinanap ang bawat sulok hanggang sa makita niya si Ellen na nalilito. Pagkatapos ay nagtipon ang lahat sa sala at sinabi ni Ellen na sa tingin niya ay umalis na ang bisita sa kanya na nangangahulugang nasa loob ito ng ibang tao ngayon. Nagsimula ang argumento tungkol sa kung paano magpapatuloy at ibinahagi ni Nicholas ang kanyang nakita sa diary ni McNabb. Ang assassin ay maaaring alisin sa host kung ang tao ay nalunod. Sa umaga, handa na si McNabb na tumawid sa linya ngunit naalalang binanggit ni James si Travis. Tumakbo siya sa bahay ng mga Navarro at kinuha ang kwintas na may likido sa katawan ni Travis. Bumalik kay Maggie, binasa niya ang instruction sheet ni Travis na dinala ni James mula sa bahay ng mga Navarro. Iniwan siya kwarto at natuklasan si Valeria na nag-iwan ng almusal para sa mga bata na pinoprotektahan ni Nicholas. Sa labas, mataas ang tensyon sa mga kalalakihan na gumawa ng apoy, umaasang makakatawag ng tulong ang usok. Pagod na si Ruben sa kakahintay at umalis, kaya sinundan siya ni Donald. Pagkatapos ay dumating si Maggie upang makita si James at ang instruction at sinabing hindi niya kayang lunurin ang sinuman. Itinuro ni James na ito lang ang kanilang solusyon at muling nagkaroon ng isa pang argumento. Sa kusina, sinubukan ni Valeria na gumawa ng mapa at listahan ng mga taong nakaugnayan ni Ellen at nagsimulang makakuha ng ideya. Sa taas patuloy na binabasa ni Nicholas ang tala-arawan ni McNabb kasama si Meryl at nalaman niyang mayroong isang pangkat na lumalaban sa mga bisita. Habang nagbabasa tungkol sa paglipat ng bisita mula sa bibig papunta sa bibig, naghalikan sina Nicholas at Meryl. Samantala, sinundan ni Donald si Ruben sa bahay ng mga Navarro kung saan nagtapon siya ng gas sa imbakan upang masunog ito. Nilamon ng apoy ang gusali ng hindi kapani-paniwalang bilis, ngunit pagkatapos mamatay ang apoy at ilang kahoy na lang sa dingding ang natira at nakatayo pa rin ang puno. Biglang dumating si McNabb upang sabihin sa kanila na maaari silang sumubok ng ibang bagay at ipinakita sa kanila ang kwintas ni Travis. Sa bahay, sinuri ni Meryl si Arlo at nakita siyang gumuhit ng zigzag na linya ng paulit-ulit. Naisip niya na sinusubukan ng Harbinger na gumuhit ng mapa. Matapos suriin ang napakaraming mga mapa sa isang libro, sa huli ay natuklasan ni Meryl na ang guhit ni Arlo ay tumutugma sa Belknap Mountain. Samantala, hinila ni Valeria si Nicholas palabas ng bahay habang sinasabing kilala niya kung sino ang assassin. Dinala niya siya sa gilid ng asul na linya at binigay sa kanya ang gamot na pampakalma at ang kutsilyong nakita niya sa kwarto ni Ellen. Pagkatapos ay binuksan ni Valeria ang bibig at inilipat ang bisita kay Nicholas na itinulak ang kanyang ina sa linya at pinanood siyang mamatay. Sa bahay ng mga Navarro, ininom ni Ruben ang bahagharing likido mula sa kwintas ni Travis. Ngayon ay maaari siyang lumapit sa puno ng hindi nakukulam. Nakasuot siya ng gloves pero ang paghawak pa rin sa sanga ay nakapaso sa kanya. Hindi sumuko si Ruben at binali ang sanga, pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa mga kaibigan at inilagay ito sa isang garapon kung saan agad itong naging likido. Kasabay nito, pinag-uusapan ni Maggie at James ang isyu ng pagkalunod, iniisip kung paano bubuhayin ng isang tao sa pamamagitan ng CPR kung ang bisita ay naglalakbay sa pamamagitan ng bibig. Pagkatapos ay nagkwento si James tungkol kay Travis at kung gaano siya nagsisisi sa hindi pagligtas sa kanya. Ang kanilang mga takot ay nagbuklod sa kanya at naghawak kamay, umaasang maayos nila ang kanilang relasyon. Sa silid ni Arlo, pinag-usapan nila ni Meryl kung paano hanapin ang assassin at si Arlo ay nakakuha ng ideya sa pamamagitan ng paglalagay ng tasa sa ibabaw ng isang holen. Sa sandaling iyon ay may tumama sa bintana at tumingin si Meryl upang matuklasan si Nicholas na nagsasabi sa kanya na lumabas. Tumakbo si Meryl sa kanya at sinabi ni Nicholas na ang kanyang ina ang assassin na iniharap ang kutsilyo at gamot na pampakalma bilang patunay. Nagkunwari siyang nabigo si Valeria sa paglipat at nang magkaroon ng pagkakataon, inilipat ni Nicholas ang assassin sa kanya. Pagkatapos ay itinumba ni Meryl si Nicholas gamit ang isang bato at bumalik sa loob. Ang lahat ng ito ay nakita ni Arlo sa bintana na tumakbo upang magbigay ng babala sa kanyang mga magulang. Pagpasok ni Meryl sa bahay, tinutukan siya ng baril ni Maggie. Ang babae ay nasa ilalim ng kontrol ng assassin na nagbanta na papatayin ang katawan ng host hanggang sa ibaba ni Maggie ang kanyang sandata. Sinubukan niyang umalis para lang sunggaban at hulihin ng nakamaskara na si James. Habang si Maggie ay naglalagay din ng kanyang maskara at inihanda ang batya, nilabanan ni Meryl ang kanyang ama upang subukang alisin ang maskara sa kanya ngunit hindi siya nagtagumpay.
Pagkatapos ay hinawakan siya ng mag-asawa at inilubog sa batyang puno ng tubig. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang mapanatili siya sa ilalim ng tubig, ngunit hindi tumitigil si Meryl sa pakikipaglaban at tinanggal pa ang maskara ni James. Maya-maya ay nalunod si Meryl at agad siyang inilabas ng kanyang mga magulang. Si Maggie ay nagsimulang gumamit ng CPR at umiiyak nang walang nangyari. Akala niya ay nawalan siya ng anak. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minuto, nagising si Meryl at kinumpirma na siya ay hindi na sinasapian. Sa kasamaang palad, nahihirapan si James na kontrolin ang kanyang sarili at sinabing tumakbo sina Meryl at Maggie. Sa labas, bumalik ang mga lalaki at nagtago kasama ang iba sa kwadra. Nakita ni Arlo ang garapon na may likido at sinabing kailangan na nilang umalis, kaya sinabihan ni Ruben ang lahat na umalis habang siya ay nananatili upang hintayin si James at ang kanyang pamilya. Habang papalabas ang grupo, nakita nila ang katawan ni Valeria at napaiyak si Nicholas. Sa sandaling iyon ay nakarinig si Arlo ng kakaibang tunog at tumakbo palayo sa pangkat. Nang masakop na ng assassin si James, lumabas siya upang maghanap ng mga biktima. Humarap si Ruben sa kanya upang magsimula ng isang labanan, ngunit madaling nadaig siya ni James at sinimulang ihampas ang kanyang ulo sa lupa. Nag-ambala siya ni Maggie na nagpaputok ng babala bago siya tinawag ni Arlo. Sinundan ni James ang boses ng lalaki at naghandang bumaril si Maggie, ngunit hindi niya kayang gawin ito. Pagkatapos, pumasok si James sa kwadra at umakyat sa itaas kung saan pinapanatili ni Arlo na makuha ang atensyon nito habang nagturok si Maggie kay James ng pampakalma. Sunod ay bumaba sila ni Arlo para makatakas hanggang sa ipaalala ni Arlo sa kanya ang putakti sa tasa ng tsaa. Hindi nagtagal ay bumaba rin si James at sinubukang ilipat ang bisita kay Maggie, na sinaksak siya sa binti para mapaatras siya. Madaling nakarecover si James at umatake ulit, ngunit naghihintay si Maggie at mabilis na kumilos para itulak siya sa loob ng malaking freezer. Sinubukan niyang pigilan siya sa pagsasara ng takip at nawalan ng lakas si Maggie, ngunit dumating si Ruben at nagsimulang maglagay ng mabibigat na bagay sa ibabaw ng freezer upang panatilihin itong nakasara. Narinig ni Meryl ang sigaw ng kanyang ama at gusto siyang palayain, kaya kinailangan siyang hilahin ni Maggie. Sa kalaunan ay natapos ang hiyawan, na nagpapahiwatig na si James ay patay na at ang alien ngayon ay nakulong. Pagkatapos lahat ay uminom ng kaunting likidong bahaghari at lumakad sa ibabaw ng asul na linya nang hindi nasasaktan. Gayunpaman, nagpa siya si Ellen na manatili upang alagaan ang mga hayop, umaasa na sina Maggie at ang iba ay babalik na may solusyon. Pagkatapos ng emosyonal na paalam, umalis ang grupo sakay ng van ni Olsen. Ilang sandali pa ay nakita nila ang 2 taong nakaharang sa kalsada na kinilala ni McNabb na bahagi ng resistance group. Biglang lumitaw ang isang kulay kahel na kotse at binangga ang 2, mabilis na pinatay sila. Ang driver ay ang dating kasosyo ni McNabb na pinalitan ni Travis. May isang babaeng kasama niya na nagpaliwanag na ang 2 tao na pinatay nila ay kontrolado ng masasamang bisita at pinatunayan ito ng driver sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang mga bag na nagpapakita ng mga zip ties, mga gamot na pampakalma, at isang garapon ng rainbow liquid. Pagkatapos ay sinabi ng babae sa kanila na ang mga bisita ay nagigising sa buong mundo at hiniling sa kanila na sumali sa laban. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.